Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na doon sa aking mga avid followers. Shoutout sa inyo po. Sa aking mga regular followers na mabibilang ko sa kamay. Oh, I don't care. Basta ako po, ang sadya ng aking channel ay para magpahayag ng aking mga opinyon at saloobin tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Yun lang po. Kumita man o hindi, hindi naman talaga maaasahan. Kahit anong pagpupuyat mo, iilan lang ang nakaka-appreciate. Salamat naman po doon sa mga naka-appreciate. Ano po? Eto nga po, itong nangyayari sa bansa natin sa ngayon ay nakakalungkot talaga. Ewan ko kung ano ang saloobin ng mga iba. Kagaya ng mga napapanood ko na ibang mga vloggers, yung mga vloggers na, may mga vloggers na pro Duterte, na hindi ko na po pina-follow. Hindi na ako nanonood, nakakasuyang manood sa mga pro Duterte vloggers. Mas pinapanood ko pa rin po yung kahit paano yung mga vloggers na mga vloggers na dilawan. Mga anti-Marcos na anti-Duterte din. Sila po itong mga tao na tuwang-tuwa sa nangyayaring kaguluhan sa ngayon sa ating bansa. Na tuwang-tuwa po sila na nag-aaway ang Marcos at Duterte camp. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nakakatuwa ba? Ako hindi natutuwa. Nakakalungkot po na ganito ang nangyayari sa bansa natin kasi tingnan nyo, imbis baga po na itong lahat ng itong mga halal na mga opisyal ng gobyerno na inihalal natin, hinalal po natin sila, we voted for them to serve the interest of our country. Para po pagsilbihan yung mamamayang Pilipino, para gumawa, yung mambabatas, gumawa ng mga batas, mag-amend ng mga batas na papabor sa interes ng bawat isa ng ating bansa. At yun namang yung mga trabaho na depende sa kung ano ang kanilang mga posisyon. Ngayon, itong gulo po na nangyayari, kumbaga, tayo ba ay gumasta? Kasi tuwing eleksyon, ang laki-laki ng ginagastos ng gobyerno natin para magsagawa, maghalal ng mga panibago, or shall we say, maghalal muli ng mga dati ng excuse me, kung nakakatulong ba talaga o hindi. Kayo po mga kababayan, kayo mga nanonood dyan, kayo mismo makakapagsabi kung lahat bang mga nakaupo na ito sa gobyerno nakakatulong ba? Ano ang mga nagawa ng mga ito? At ngayon nga po, ito, ang laki ng gulo. Araw-araw na lang po may nangyayaring bagong kaguluhan. At ito nga pong latest, no? Itong gulo tungkol sa involving SMNI. SMNI, dahil po mayroong isa o dalawa o mga ano tawag doon? Mga newscaster, mga hosts, program hosts na nag-anunsyo ng, sabi ng Congress, fake news.
fake news. Well, whether it's fake or not, nasaan ang mali? Kung fake po yan, o di dapat magbayad yung parusahan yung nagpapahayag ng fake news. Di ba mayroon na tayong batas tungkol sa fake news? At saka yun nga po, kung fake news po yan, ay talaga naman po na nasira yung reputasyon ng isang tao o ng isang politiko, including the institution where this person belongs. Ngayon, kung hindi man yan totoo, naging irresponsible po itong mga hosts na ito, and that includes the TV station. At ito nga po ngayon ang hot issue sa ngayon na iniimbestigahan yung franchise nitong particular TV station na to, na SMNI. Naku, kumbaga ang karma po talaga ay umiikot lang. Kasi before, kailan ba yon? 2021 ba yon? Yung kaso ng ABS-CBN na talagang natanggalan ng franchise na kagagawan ng Duterte government. And during that time, nag-celebrate itong SMNI sa pagkakatanggal ng franchise ng ABS-CBN. Kasi may kalaban siyang talent doon. Ngayon ang pinuntirya nga niya about the word karma. Remember, si Vice Ganda. But now, umikot yung karma. Alam niyo mga kababayan, ito palang karma, parang paru-paro na naglilipad-lipad. Diyan. Naghahantay lang na may madapuan. At ito nga po, nung dumapo ito sa ABS-CBN, nag-celebrate ang SMNI and of course, the founder. Pero ngayon sinasabi, wala daw kinalaman si Kibuloy sa SMNI? Interesting. So ngayon, umikot ang ruleta ng kapalaran. At si Paru-Paro, si Paru-Paro na Karma ang pangalan, ay dumapo ngayon sa SMNI. So yung karma ay talagang umiikot. Nandiyan lang. Naghahanap ng, hindi naman biktima, kundi biktima ba? Whatever. So ngayon, itong problema sa SMNI dahil dito sa allegedly fake news. Well, allegedly because we are not so very sure. I am not very sure. We're just listening to these people. And I am just giving my opinion and reaction to these issues. Ngayon, itong sabi ko kanina na mga natutuwa na mga dilawan vloggers sa gulo ng Duterte at Marcos. Kasi daw po, sa away ng Marcos at Duterte ay lumalakas sila. Lumalakas ang dilawan. So, ano matatawag natin doon? Selfish thoughts. Gustong-gusto nila na nag-aaway yung Duterte camp at Marcos camp. Nang sa ganon, sila ang mamayagpag pag nasira ang dalawang kampong ito. Actually ako, ayaw ko na, kailan ba ako nagkagusto? Ayaw ko po sa prinsipyo ng dilawan. Bakit? Kasi ito pong dilawan, ito po yung nagpahirap sa Marcos family. Oh, 'di ba? At
At dilawan po yung mga partido na pumalit o nagtanggal, nagpatalsik kay Marcos noong 1986. Kaya ayaw ko. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nila nare-realize, gumanon dila ko, kung may kabutihan ba sa puso ni Marcos. Para sa kanila, si Marcos ay devil. Kaya ayaw ko po sa kanila. Ayaw. Sana kung sakaling magbago, which is impossible, it seems, magbago ang kanilang pananaw tungkol sa Marcos regime, tungkol kay Ferdinand Edralin Marcos, at sa kanyang presidency. Kung hindi na nila tatawaging diktador at magnanakaw, at makikita nila yung mga magagandang nagawa. And also, kung magiging maganda ang pagpapalakad nila sa gobyerno. By all means, I will come to love them. Pero sa ngayon, oo, ako'y naniniwala ako sa ilang mga alingas-ngas tungkol sa present administration. Hindi po ako dahil ako ay pro Marcos, bulag po ako, or shall we say, hindi naman bulag kasi hindi ko naman nakikita. I am just basing from the news, from the talks, sa issue, sa lumalaganap na issue. There are things that I do believe happen. But at least, as I have been saying, na kahit ganun pa man ang nangyayari or may mga anomalya talaga, because there is no perfect administration after all. Diba? All the past administrations have been corrupt at some point and to some degree. Even the Marcos administration, the Marcos Senior administration, may corruption din doon, of course. But again, the good things outweighed the bad. Wala nga pong perpekto at walang magiging pangulo na hindi magkakaroon ng anomaly because a sitting president have to kailangan makisama minsan sa ilang mga sektor. Parang imposible na maging altruistic totally. Mayroon dyan, kahit papano, kahit konti. Kung magkaroon man po ng talagang perfectly godly and clean president, baka hindi yan umabot ng 1-2 taon. Itutumba yan. Kaya kinakailangan, I am not saying, don't get me wrong, I am not saying na approve ako sa mga anomalya. Ang sinasabi ko lang, sa mundong ito, demonyo po talaga ang namamahala. Kaya, kahit ng isang politiko ay pumasok na malinis sa politika, para po yan na one basket of tomatoes, na yung isang malinis na kamatis, hinalo mo sa isang basket na bulok, mabubulok din yan. Kung hindi man, kung ayaw niyang mabulok, he has to jump out of the basket. Just like what the then congressman, who's this guy? Ted Filon.
Di ba naging congressman siya ng 1 term? But after that 1 term, he quit. Kasi hindi daw niya kaya yung mga nakikita niya. Ganun po ang ibig ko sabihin. So now, eto pong gulo sa SMNI, parang nagsanga-sanga na naman yata yung kwento ko. Ano ba ang pinag-umpisahan nito? Naku, sabi ko po, hindi ako lalagpas ng 15 minutes. Naku, ito, mahigit 15 minutes na. Ano po ba ang pinag-umpisahan nito? Diba? Yung confidential fund ni Sarah, doon lahat po yan nag-umpisa. Ang lahat na kaguluhang ito, doon lahat nag-umpisa. Sa confidential fund. At, rewind po natin ng konti. Bakit nagkaroon ng confidential fund controversy? Because of the evil deeds, evil plans, plan and plot nung plotters. Sana siguro kung lahat malinis ang kalooban, hindi naman tayo magkakaroon ng ganitong gulo. Kaya tayo magulo dahil may mga tao na madumi ang kalooban. Yun lang po yun. At nakakalungkot na ang ating bansa ang nagsasuffer. Bakit? How? Kasi itong mga politicians natin, mga lingkod bayan, kita mo, imbis na ang asikasuhin nila ay yung mga trabaho nila na pagsisilbi sa bayan, paggawa ng mga serbisyo para sa bansa, para sa mamamayan, heto ang ginagawa. Mga hearing, mga batuhan ng alingas-ngas. So, paano uusad ang bansa natin kung ganito ang nangyayari? Kaya doon po ako sinasabi ko na nakakalungkot. Dahil itong mga pinagkagastusan ng eleksyon at mga pinaglagyan natin ng tiwala at pag-asa, binibigo po tayo. Hindi na ako mamimili because I am an independent vlogger. Kasi nung puro magaganda ang sinasabi ko tungkol sa Marcos, may viewer na akusa sa akin na bayad daw ako. Sana all. Sino ko para bayaran? Hindi naman ako sikat. Hindi ako kilala ng mga yan. Ang nakakakilala lang sa akin yung wala pa nga yatang 10. Ay nako. Ako sinasabi ko, kahit ako pro Marcos, hindi naman po ako sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay ay a-approve sa mga nakikita. But at least, kagaya ng lagi kong sinasabi, kahit may mga mali, may mga anomalya, ang Marcos government, kahit papano, nilalabanan ang China. Hindi po siya pro-China, kundi siya ay pro-Pilipino. Doon na lang po ako kumakapit. Kaysa nga naman, yung pro-China ang maupo dyan sa Malacanang, na ganun din naman po ang gagawin. Puro rin mga kabalbalan, mga smuggling and everything. Mas malala pa. Sa totoo lang, mas malala. Kaya dito na lang tayo. Walang perfect. There is no perfect government. There is no perfect person. There is no perfect president. No perfect anyone. Okay? Masyado na pong mahaba, kaya tapusin ko na. Thank you very much. Doon sa wala pa sa 10.
See you in my next vlog. Sumasakit ang lalamunan ko, kaya bye, peace.